Matapos ang maulang weekend, isang panibagong sama ng panahon na naman ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ang update hatid sa atin ng ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, nasa bahaging ito ng West Philippine Sea ang low pressure area na ating binabantayan. At huli itong namata ng Pag-asa, 530 kilometers kanluran ng Luzon. At kung pagbabasihan ng wind arrows ng Weather Central, malaki ang posibilidad na maging isa itong bagyo. Sa Japan Meteorological Agency nga, itinuturing na yang isang tropical depression o bagyo. At bukas ito tinatayang papasok sa Philippine Area of Responsibility. At sakaling maging ganap na bagyo ay papangalanan itong Marse na siyang magiging una ngayong buwan at magiging pang-13 ngayong taon. Dapat na ba na asahan natin na magiging maulan na naman itong linggong ito, Mang Tani? Oo, Mel. May indirect effect na kasi itong low pressure area na yan na nandito sa may West Philippine Sea. Kahit wala pa yan sa loob ng PAR, ang trough o yung extension nito ang siyang magdadala ng pag-ulan dyan sa malaking bahagi ng Luzon. At dito nga sa Metro Manila, malaki ang tsansa ng pag-ulan lalo na sa tanghali at gabi. At kitang-kita natin na 100% ang posibilidad ng pag-ulan simula sa tanghali hanggang gabi. Mararamdaman din ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, kabilang na ang Boracay, yang Bacolod, Cebu, Maasin, Ormoc, hanggang dyan sa may Katarman at Tacloban. Mas maaliwalas naman ang panahon ang dapat asahan sa Mindanao bukas, pero meron pa rin mga local thunderstorms. Samantala, nitong nakalipas sa buwan, 2 malalakas na bagyo ang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. 2 naging super typhoon to, ang bagyong Karen at ang bagyong Lawin. Pero tayo ay swerte dahil walang tumama sa kalupaan. Pero itong 2 bagyong to ang siyang nagdulot ng mga pagulan, lalo na doon sa Visayas at Mindanao dahil sa paghatak nila ng hanging habagat. Ngayong buwan, dapat ding asahan ang pagpasok ng 2 o 3 pang bagyo base na rin sa tala ng Pag-asa. At ito yung mga posibleng tahakin ng mga bagyong ito at makikita nyo na talagang mataas ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan mula dito sa Northern Luzon hanggang dyan sa Southern Luzon at Eastern Visayas. At may posibilidad din na may isang bagyo na posible namang bago tumama sa kalupaan ay magre-recarve na papunta ng Japan. At para sa iba pang detalye, bisitahin po ang GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.